Yun bang kahit anong iyak ninyo, wala pa rin pagbabago. Yan ang iyak ng isang may bahay kung patuloy pa rin siyang lulukuhin at hindi nirerespeto ng kapiyak-miyak. Yan ang iyak ng isang magulang kung patuloy pa rin siya sasagutin at sasawayin ng anak niya. Yan ang iyak lagi ng isang anak na patuloy na baliwala ng kanyang mga magulang. Yan ang iyak ng isang kapatid na patuloy na winawalang hiya ng kanyang kapatid. Iyak na parang walang katapusan kasi hindi pinapansin at hindi pinapahalagahan. And that's exactly the pain we are giving to Jesus whenever we make Him cry because we persist in doing bad things. Yun bang parang walang kinapupuntahan yung pag-iyak niya. Kasi kahit anong gawin niya, para tayo ay baguhin niya, para ang buhay natin ay improve niya, para tayo ay makonsensya niya, through our conscience of course, and through the people who care for us, and through the many things that are happening in our lives, reminding us how God loves us so dear and very much. Sa kabila na yun, di pa rin tayo nagbabago. Naku, napakasakit nun para sa ating Panginoong Jesucristo. Wala naman din siyang magagawa kung ayaw natin, di ba? As some of you already know, nang isa sa mga imahe ng mahal na ina ng Birhen ng Lazaret ay yung crying mother, crying lady, yung umiiyak siya. At nasabi ko na yata sa inyo na umiiyak siya para sa akin ng mga anak niya. Pero alam po ninyo, sa palagay ko, mas umiiyak si Mama Mary. Hindi para sa atin, kundi para kay Kristo na anak niya. Kasi, hindi naman tayo kayang iligtas ng mahal na ina. Si Kristo ang makapagliligtas sa atin. Kaya kung siya na hindi tayo kayang iligtas ay umiiyak na para sa atin, how much more si Jesus na makapagliligtas para sa atin, kaya lang ayaw natin. Di po ba mga kapatid, kapag wala tayong magawa kung minsan, gustuhin mo mang may magawa wala kang magawa, iniiyak mo na lang. Ganon ang mahal na ina. Wala siyang magagawang pang tayong iligtas, bagamat para sa atin nagdarasal siya. So doon ay umiiyak na siya, wala siyang magawa upang tayo iligtas siya. So imagine, yung pain ni Jesus sapagkat siya ang tagapagligtas natin, siya ang makapagliligtas sa atin, kaya lang ayaw natin siyang pansinin. Kaya ko sinabing, yung pain ni Jesus can be more than the pain Mother Mary is experiencing. Kasi, ayaw natin. At kaya ko rin sinabi na po pwedeng mas umiiyak si Mama Mary, hindi para sa atin, hindi para sa anak niya, sapagkat ang anak niya si Jesus ang mas nagbe-bear ng pain na ini-inflict natin dahil ayaw nating pansinin ang kaligtasang hatid niya sa atin.